Pero sa totoo lang po, sa kabila po na nangyaring kalamidad, siyempre dumating din po sa atin yung mga hindi ko inaasahan sa aking mga mahal sa buhay. Minsan po siya noong October 2nd, nalulungkot po deep in my heart sa mga sitwasyon nangyari. Ang ganda! Beautiful! Hey! What's happening in this country? You know me? Jimmy Saints. Hi everyone! Again, ito po ang inyong lingkod, Jimmy Saints at your service center. Alam niyo naman na na-miss ko kayo dahil sa mga sitwasyon sa nangyari sa ating panahon ngayon. Yero, maraming kalamidad na nangyari. Kaya po ako pasamantalang hindi nyo nakikita. Ngayon po ay meron akong pagkakataon para maipaliwanag kung bakit ako nawala sa inyong paningin. Ako po ay siyempre hindi naman pwede yung nangyayari sa panahon ngayon na mga kalamidad na bagyo, may lindol, di ba? Kailangan po tayo makidalamati sa mga napipinsala ng kalamidad na nangyayari sa atin. Meron po tayong bagyo, nagkasunod-sunod po yung ulan, ilang araw po lang umulan. Wala na ho, hindi na ho makakilos. Lalo na po yung nasa mga lugar na may tubig, binabaha. Nakikiisa na lang ako sa pakikidalamati nyo. Lalo po sa panahon ito, sunod-sunod po yung ating kalamidad, bagyo. Sana po maging matibay at matatag tayo. Magpaglabanan natin ang mga sitwasyon na nangyayari sa atin. Lalong-lalo na po sa ating mga mahal sa buhay. Lalo ngayon, marami yung dumadating na ito. Katatapos na po, may dumating na naman bago na bagyo. Hindi naman po biro, hindi naman pwedeng paaliwalain. Ba't po, mag-ingat na po tayo, lumikas na po tayo, lalo po yung nasa depressed area. Huwag na natin po tayong hintayin yung mga mangyayari sa darating na bagyo. Ingat po tayo, kasama ng ating mga mahal sa buhay. Ingat po lang lagi. At huwag kalilimutan magdasal. Sa inyo lahat, sino man kayo at saan po kayo naroon sa mga napinsala ng kalamidad na bagyo, hindi po natin mapasubalian kasi katatapos lang po ng ilan. May susunod na po bagyo. Pwede po tayong tumawa? Hindi po. Kailangan naman maging matibay at matatag tayo. Ito ang magbibigay sa atin ng lakas at tibay na loob sa lahat. Sa inyo po lahat, natawa lang po ako pero nalulungkot po deep in my heart sa mga sitwasyon na nangyari. Sana po maipsan po yung mga sitwasyon at mga nangyayari. Talaga natin gawin. Subaybayan po natin yung mga tamang nagbabalita. Hindi po sa mga fake news. Kasi marami po yan Kaya dahil sa sitwasyon ito, dapat po maging matalino tayo. Hindi po basta pag nasabing gano'n, yun na. Hindi po. Marami pong fake news na lumalaganap. Sa inyo po lahat, ang aking mensahe at laging paalala, mag-ingat po, lagi, huwag pong susuko sa ating sitwasyon sa araw na mga panahon ito. Marami po akong darating. Pero sana po, bumis na lang po at huwag na po mga nakakaawa na po yung ating mga kababayan na talagang
areas na talaga napipinsala ng mga kalamidad. Kailangan nating lumaban sa ating pinagdadaan ng sitwasyon sa buhay. Hindi po na iwasan tayo po mga pangkaraniwang tao lang dito sa ating ginagalawang buhay kasama na ating mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, lagi po natin iniisip ang kapakanan ng ating mga sa buhay, lalo kung dumadating po yung mga ganitong kalamidad. Kaya po minsan, naisip na nagtatanong, bakit hindi na raw po ako nakikita at nagbablog? Hindi naman sa ganun. Gusto ko nga araw-araw meron po akong i-share sa inyo Pero sa ganung sitwasyon, paano ko hindi naman ako nagbablog lang sa saan lugar lang. Siyempre, gusto ko yun sa labas na nakikita nilang maayos ang ating kinalalagyan. Pero sa totoo lang po, sa kabila po na nangyaring kalamidad, siyempre dumating din po sa atin yung mga hindi ko inaasahan sa aking mga mahal sa buhay. Nandoon rin po yung aking kapatid na babae na matagal niya pong pinagdadaan ng karamdaman. Lumisan po siya noong October 2nd. Pangalawa po sa aming kapatid na panganay sa mga babae. Hindi po natapos doon. Yung aking kapatid na pangalawa sa puso, nakita po nakandusay po doon sa kanyang tinutulugang kwarto. At yung pala inatake. Buti naman po, meron po tayo mga taong tumutulong sa atin at ma-assiste para maipsan po yung nangyari sa ating mga kapatid. Kaya ako po ay medyo, alam niyo ba, medyo nalungkot, siyempre. Hindi po naging maganda yung naging sitwasyon ng aming sa mga pangyayaring naganap. Yun naman yung sitwasyon na nangyari sa akin, sa aking pamilya, mahal sa buhay. Ginawa ko talagang sarili kong galaw na maayos ang naging sitwasyon nila doon. Lalo na po ito yung nakaraang All Saints Day. Before that, pinaayos ko yung lugar na aking mga magulang at mga kapatid. Pero sa ganun pa man, sa ating pinagdadaanan, sana po huwag tayong sumuko at sana labanan po natin ang ating pinagdadaanan sa panahon na ito. Maging matibay, maging maayos po yung ating kumahari lang po hindi naman pwedeng instantly. Pero gano'n pa man, ang importante, mabuhay po tayo ng masaya kasama ng ating mahal sa buhay. Yun lang po yung ating mensahe dahil sa nangyayari po sa sitwasyon na ito. Lagi po, kapit kamay, yakap-yakap, labanan ang nangyayari sa ating panahon ngayon. Mabuhay po at sana po wag po tayong bibitaw. Mabuhay! God bless you. Well, this song is a song. I like to dedicate to all the members of the faculty. Kailangan po sa kabila ng mga ating pinagdadaanan, gamitin natin na maging matibay tayo at ngumiti. Meaning ng ngumiti is a smile. And this song is Smile, though your heart is sinking,
smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you get by. That's the time you must keep on trying. Smile, what the use of crying? You feel that life is still worthwhile.